Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday night mga lods, at matindi ang mga news natin mga lods dahil matiwasay na nakarating ang ating Vice President sa Pakistan mga lodin, si JD Vance, no? So matindi yan, kabang-abang dahil malapit na yung kanila, ay mag-uusap-usap sila ngayon mga lods, no? Siyempre titignan din natin kung anong matinding news ngayon ni Daddy Trump, ang crypto, no? XRP, Bitcoin. So ayun ang mga pag-uusapan natin. So bago ang lahat mga lodi, alam nyo na palambing naman, no? So palike lang ng ating video mga idol, at syempre sa mga hindi pa na-subscribe, lalo na kung gusto yung ganitong content, everyday news update, no? Global trending at syempre crypto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so dito muna tayo sa chart natin mga idol, kasi matindi na kanina. Sabi ko nga sa inyo, may GC kami, di ba? So nag-trade kami dito mga lodi, grabe. Alam nyo kung ano to? Rave. Grabe, nakita ko lang to doon, hindi ko alam to coins na to So nag-trade dito mga lods, at grabe, medyo nag-profit tayo dito ng konti. Ayan, kala ko 200 na to 199 pala. So ayan, grabe. So medyo sabi ko, uy, okay na to sa akin, boundary na ako mga lods, no? At pahinga muna tayo mga lodi. Bukas naman. Testing lang natin. Pero goods goods doon mga lods. At grabe rin yung galaw ng Rave ngayon, no? Kung titignan nyo, kung ako hindi ko mapapansin sana yan kung ako lang mag-isa, syempre alam nyo naman, hindi naman lahat natitignan natin sa sobrang dami ng mga coins. Hindi naman lahat nakikita natin. So grabe yung chart ng Rave mga lodi, from 0.3, no? Grabe. Pero nung ano pa to, ni-trade kami dito na sa dito na banda ng pangat na mga lods, no? So yun, kaya medyo goods tayo dito mga idol. So at syempre yung chart ay yung natin, trade natin, nandiyan pa rin naman yung dalawa mga lodi, no? So medyo ganun pa rin naman yan. So waiting lang tayo dyan mga lods, at punta na tayo sa ating mga news. Okay, so eto na nga mga idol, dito muna tayo sa China. Eto mga lods, sa tingin ko ito yung tunay na nangyayari mga lods, na sa Middle East, lalong-lalo na sa Iran. US intelligence indicates China is preparing to send new air defense system to Iran per CNN. So alam niyo naman na dinurog na raw ng US ang mga air defense nila, pero ngayon tutulungan sila ng China. Shipments could arrive within weeks by a third countries to mask origin. This would be a provocative move considering Beijing helped broker the ceasefire earlier this week. It also suggests Iran may be using the pause to replenish weapons. So ayun yung sinasabi natin mga lods, yung 2 weeks na yan, hindi yan 2 weeks na ceasefire na pahinga. 2 weeks yan para mag-reload ng mga panlaban, ganun, 'di ba? Ganun yung sa tingin ko dito. Kaya yung nangyayari ngayon na pagpunta, bale malalaman natin mga lodi. Pwede na mga naghahanda lang sila, pero may mapag-usapan silang maganda at meron silang ma-deal. Pwede naman 'yun, 'di ba? Pero sa tingin ko medyo malabo 'yun. At ito pa, isang makulit na nangyari sa mismong Strait of Hormuz. Iran is struggling the fully reopen the Strait of Hormuz, or to fully reopen the Strait of Hormuz, because it cannot locate all the sea mines it deployed and lacks the capability to remove them. O kumbaga, 'di ba, naglagay ng mines. Kaya pala isa sa mga reason kung bakit ayaw din tumawid ng iba mga lodi diyan, kasi maraming nilagay na mines yung Iran, no? Kaya lang ngayon, kunyari nakapag-decide na, sinabi ng Iran na o sige na, open na yung Strait of Hormuz, kaya lang may mga mines pa doon. Paano 'yun, 'di ba? Pwedeng maka-damage 'yun, no? Pwedeng kaya lang ngayon, kung tatanggalin nila ito, lang to yung mines do. Pero kung tatanggalin nila, nahirapan na sila, no? Kasi lack of capabilities to remove na yung mga, kumbaga sila, dahil siguro sobrang dami o sobrang lalim o hindi na nila ma-detect, parang ganoon, hindi natin alam, 'di ba? So isa yan sa mga problema ngayon diyan sa Strait of Hormuz. Kaya pala yung iba diyan hindi rin talaga
naglalakas ng loob na tumawid kasi nga maraming mga mines na nakalagay. 'Di ba? So ayan. So eto na ang ating vice presidente, no? Hindi pala vice presidente ng US pala. US and Iran expected to hold direct face-to-face talk. Hindi lang sa phone, hindi lang sa post-post, o hindi lang sa message. Face-to-face talk about as both delegations arrive in Islamabad. No? Ayan yung lugar sa Pakistan nata. US delegation, ito yung mga nasa US, mga lods. No? Si J.D. Vance, si Jared Kushner, Steve Witkoff. Sa Iran naman, Iran delegation, Parliament Speaker Muhammad Bakir Kalibaf, sorry kung mali yung pagkakasabi ko. Foreign Minister Abbas Araghchi. O ayan, Araghchi. Sila yung mga mag-uusap diyan. Grabe. Alam nyo ba inescortan pa si J.D. Vance ng malulupit na jet ng Pakistan? Ayan footage of Pakistani fighter jets escorting J.D. Vance to Islamabad. Iran sent 3 planes when their negotiating team flew in. So, 3 planes sa Pakistan, 3 planes sa Iran. 2 of which were decoys. Nakalagay dyan. In case Netanyahu got any ideas about trying to assassinate them. Grabe. Parang sama talaga ng tingin nila kay Netanyahu, no? So, ayan na. Dumating na siya, mga idol, sa Pakistan. The Vice President arrives in Pakistan for Iran talks market risk pricing expected. US Vice President J.D. Vance has arrived. O, ayan na. And then, eto na. Andito na siya sa loob. Ayan. Ano to step by step yung natin update natin. Kaya lang ito yung pinakabago nila Etong video na to. So, hindi pa nag-i-start yung negotiation. Parang kamay-kamayan lang muna. Tignan natin kung may bago. Kay J.D. Vance So wala mga ito yung pinakabago ngayon. Ayan. Kasi parang live magkakaroon ng press conference. O hindi ko alam Parang gano'n. Maraming media, may mga magtatanong siguro. Hindi natin sure kung ano yung susunod na mangyayari dito. So kabang-abang to mga lods kasi isa tong step kung magpapatuloy pa ba yung bakbakan, may bilang kaya tong ginawa ni J.D. Vance na to o wala din dahil at the end of the day si Trump din ang masusunod, di natin sure. No, ayan. Mga lods. Tapos, eto na, ang lupit nito mga idol. No? Ito tignan nyo to Si Benjamin Netanyahu issue a major threat to Spain. No? Ayan, yung parang public, naglabas siya ng public video. Ayan. We have the most moral army in the world, but you are about to pay an immediate price. Ayun yung sinabi ni Netanyahu. Parang tinret niya yung Spain. Alam niyo yung sagot ng Spain dito, mga Lodi? Actually, hindi naman siguro, hindi ko alam kasi ito yung mga news anchor. Okay? Wait lang. Yung mga news anchor ng Spain. Tingnan niyo yung reaction nila mga Lodi kay Netanyahu sa sinabi ni Netanyahu na yan Spain responds to Benjamin Netanyahu's threat as their top news anchors come together and flip him off. So ito yung ginawa mga Lodi, no? Dinerte finger nila si Netanyahu. Lahat sila mga idol, no? Grabe, Grabe ang kulit, no? Grabe nangyayari sa mundo ngayon, no? Buti pa sila, ganyan lang hindi, siguro hindi rin, no? Kasi sa atin, sobrang hirap na mga idol, No? Alam nyo, araw-araw, kasi kanina, syempre, naglibot din tayo. Nakikita natin yung mga, yung mga driver, talagang, meron namang mga nagsusurvive, mga loads, no, talaga, pero hindi na tulad ng dati, hirap na sila. Lalong-lalo na yung mga tropa natin na nag-grab, no, yung sasakyan. Kasi syempre, kinuha nila yung sasakyan na yun, no? Tapos hulugan yun, mga idol, 'di ba? Habang binabiyahe mo yun, kumikita ka, tapos nakapaghulog ka. Ngayon, hindi na. Mga lod, sobrang hirap na silang mga lodi maghulog.
So sabi nga ngayon, na expected na maraming sasakyan ang mahahatak ng bangko ngayon. Expect nila ngayon dahil sa taas ng langis. Nako, kawawa naman yung ating mga Grab o yung mga Uber. Ano ba tawag doon? Wala Uber eh. Grab, tapos yun lang. Yung mga, ano pa ba isang company bukod sa Grab? Hindi, yung sa sasakyan 4-wheel. Yung may sticker. Ha? Hindi, kalimutan ko na. Basta yun. So, ayun. So, kawawa naman sila mga idol. InDrive. Ayun, yung mga InDrive. So, ayun, no? So, marami kasi akong kaibigan na bumabiyahe ng ganun. Tapos, syempre, kinuha nila yon hulugan. O, ano nang ipang-ano nila? Kasi, parang ang nakukuha lang nila panghulog eh. So, syempre may pamilya yon. Yung pangkain pa nila, wala na. So, parang mamimili ka ngayon kung panghulog o pangkain. Syempre, panghulog kung gusto mo kumain pa. Ay, hindi natin sure eh. So, hirap na hirap sila mga lodi. Grabe na sa Pilipinas. So, ito. Breaking. Ito bago to. Bagong news to. Bagong tweet to ni Trump. Sabi dito mga lodi ni Daddy, massive the numbers of completely empty oil tankers, some of the largest anywhere in the world, no, are heading right now to the United States to load up with the best and sweetest oil, no, and gas anywhere in the world. Sabi niya ganoon. We have more oil than the next two largest oil economies combined and higher quality. We are waiting for you. Quick turnaround. No, parang ito pala mismo yung pinakabalak ni Trump eh, 'di ba? Na gawin niyang magkaroon ng oil crisis para sa kanya bumili lahat, mga lodi. Ayun lang yung pinaka plano niya. Dami nga dito, oils, oil sweet oil. Ang ganda nga nito pwede ko kayang gawing thumbnail to. Oil sweet oil. Grabe, ang tindi ni Trump mga lodi. Para lang magawa yung ganyan, gumawa siya ng escalation para naapektuhan yung buong mundo. Baga, walang problema, no? Maayos na gumagana yung Strait of Hormuz, maayos na nakakuha ng oil, at gumawa siya ng problema, no, para sa kanya pumunta, mga lodi. Ganun kasama. Ganun katindi to si Trump, mga lodi, no? Pero syempre, business yan, sabi nga niya, mga idol. Ang nakakaano lang naman dyan, kasi syempre, naapektuhan yung buong mundo. Diba? Syempre, marami rin nagbuwis ng buhay. So, yung tactics niya, hindi makatao. So, ito na. Sabi ngayon, sabi ni Arthur Hayes, yung billionaire na si Arthur Hayes, just drop a bomb. The longer the US is at war in Iran, the more likely the Fed is to print massively, mga idol. Ito na yung hinihintay natin. He's calling for 575,000 price ng Bitcoin. Sabi niya, no, be prepared. So, bullish ngayon si Arthur Hayes. Ito yung sinabi niya, no, kung gaano kahaba, no, ang war ng US at Iran, ganun din more likely na magpiprint ng malaki. Ganun din kalaki ang ipiprint ng Fed, mga lods. At alam niyo naman kung sino na ang papalit kay Jerome Powell pag natapos ang kanyang termino sa April. April ba o May? Nakalimutan ko na. No? So, ilang ba? May na ngayon, di ba? Ay, hindi. June. Ano ba ngayon? May? April, di ba? May pala, baka May. May yung ni Jerome Powell. Yung pag-end ng term niya. So, alam nyo na yan. Once na umupo yan si Kevin Warsh yan, kontrolado na, allied yan ni Trump, magpiprint na yan ang magpiprint. Kung ngayon, drill baby drill, next month, print baby print. Baba ng paitok. Baba ng pera, mga idol. So, sabi dito, having defended support for 2 months, Bitcoin is finally about to test a key resistance level around 73.5K. A breakthrough o a breakout here could send it back to 90K level, sabi rito, mga idol. So ito yun no? Hindi ko alam kung anong time frame tong ginamit niya, mga idol.
Pero once na ma-break daw yan, ano bang price natin ngayon? 72, no? So sabi niya 73 eh. 73.5 something. Ito siguro yun. Ayan, oh. 73.5. Ay, hindi. Saan ba yun? Dito nga. Oh. Mga dyan. So, pag na-break daw yan, mga idol, may chance tayo na umangat pa papunta ng 90k. Okay? Pero sabi ko sa inyo, ito talaga malupit dyan eh. Ito binabayaran dyan mga idol eh. Sa akin sa XRP. So, waiting lang tayo dito mga lods, no? Ano pa? So, ito bullish yan mga idol So, ito naman, Ripple Partner Securities just posted and deleted the post. Sabi rito, ito daw yung post. The rules for crypto in America are being written now. Security President something. Pero nung tinignan ko naman yung securities, mga lodi, andun pa rin naman. So sabi ni Grok, mga lodi, nagka-glitch lang daw yan, pero hindi dinilit. Mga lods, andun pa rin yan pag pinuntahan natin yung securities. Siguro pag bagong post lang, di ba? Ito yun, no? The rules for crypto in America are being written now, di ba? So hindi siya na-delete, mga idol. Bayabas to eh. So ito, breaking. Nako, ito matindi mga lodi. Nag-open ng long. Ayan, Hyperliquid Whale opens $1.03 million XRP long position at 20x leverage, mga idol. 772,400 XRP loaded at 1.3 yung presyo ng XRP entry. Liquidation price, it's 1.34. Nakalong siya, so 1.3. Ito na. May liquidate na siya. 1.34, ano yun? 1.34, 17. Saan banda yun? 1.3417. Lapit lang nun, mga lodi. Dito, wala, na-liquidate na ata siya. Dito banda yun eh. 'Di ba? Wala, mahirap 'yun, mga lodi. Pag tinignan nyo kasi yung chart, mga lodi, ano 'yan? Gaganyan-ganyan talaga 'yan diyan. Buti sana kung saan ba siya nag-position. Entry niya 1.3456. Oh my goodness. 1.3456. Dito banda. Hindi dyan eh. Kung ako yon, mga lodi, maghihintay ka ng entry mo kapag drop. Kasi syempre gaganyan-ganyan nga yun eh. Alangan naman mag-long ka nandito sa taas. Syempre may chance pa yun na gumanon. Dito ka ngayon mag-aabang. Diba? Mali yung ano niya. Sisi na. Pero ang ganda nito. Ang ganda nito, mga lodi. Grabe. Nakakaano sa XRP ngayon, mga lods. Buti na lang may position na ako. Kung wala akong position, maguguluhan ako dito, mga lodi. So ayan Pero matindi yan nag-position siya dyan. So hindi natin alam kung ano na nangyari sa kanya. Na-liquidate na ba siya? 3 cents away kaninang 3 hours ago. Pero dito, mga lodi, napakaganda nito, mga idol. Sabi dito, it is the absolute bottom, sabi. Similar to when BTC was at $200. Now institutional players are making their moves. The previous bull market is simply nothing to look at, no? Ayan, mga idol. Kung titingnan nyo, ito yung sinasabi, no? So, grabe.
Grabe yan. Ako, hindi ako naniniwala dito, mga lodi. Sobrang taas eh. Di ba? So, 500. Nako, mataas yan sa akin. Dito na lang tayo. Mas maganda yung ano dito kasi may basihan to eh. XRP Ripples, 107,000% surge from 2017 to 2018 if applied to this mega bull market as the same fractal reaches a target price of $450, no? At 33%, 33,000% increase from the current price. Kasi kung uulitin daw natin yung nangyari noong 2017, mga lodi, na ganito kataas, mga lods, no? As i-apply natin ngayon, aabot siya ng $450, mga lods, no? Ganun yung pwedeng mangyari. Kung mauulit kasi nung nangyari to, mga idol, tandaan nyo, nung nangyari tong pagpump na to ng XRP, mga lodi, wala pang ETF, no? Wala pang mga adoption sa XRP, mga loads. Ngayon, napakadami ng positive, no? Wala pa yung mga partnership nila dyan. Onti pa lang. Ngayon, napakadami na. So, kung sa tingin nyo, medyo malabong maulit to, ngayon na marami na silang partner, may nabili na sila ng mga na makakatulong sa XRP, 'di ba? Tapos napakaganda na ng mga news ngayon sa XRP, yung future na XRP napakaganda na. Kung sa tingin nyo, hindi mauulit to, kayo bala. Pero para sa akin, mga lodi, matindi to. Pwede mangyari, mga idol, no, kasi dati nga nangyari, wala namang ano dati. Wala namang masyadong magandang news dati. Di ba? First TP daw, mga idol, $25. Sell a tiny fraction. Second TP daw, $75. Sell a very small amount. Third TP, $125 daw. Sell a small amount pa rin. And hold the rest indefinitely. What is your sell price for XRP? Eto, tatanungin ko kayo, mga idol. Saan ang sell price nyo sa XRP? Kayo tatanungin ko No, i-comment nyo dyan kung pag umabot ng ganito, benta ko na. Ganon. Anong price ang magpapabenta sa inyo sa XRP? Ayan, comment nyo. And eto ang pinakamatinding news natin, last news natin. Ripple Treasury integration into SWIFT. Into SWIFT's 11,500 banking networks marks the modernization of cross-border payments. Itong Lloyds Banks, Stuart Bailey notes, clients, ito yung mabigat, mga lodi, no? Clients are demanding more efficient payment solutions. Ano yun? Lower fees and faster settlement. At ang solusyon dyan ay ang Ripple, mga lodi, no? So, mati-take over na ba nila yung SWIFT o makukuha nila yung fraction, no? Ilang percent ang makukuha nila, ano magiging epekto niyan sa XRP o sa Ripple, mga lodi, no? So, for me, para sa akin, maganda ang future ng XRP. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP, mga idol, huwag kayong umasahin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. Do your own research po. I'm not a financial advisor, mga lodi. Okay? So, ayan ang ating news ngayong gabi. Pero magana tayo? Basa tayo ng comment, mga lods. I-reset ni Daddy. Na-research ko ang dami palang kailangan mangyari sa Ripple para sa price target ko. Una sa lahat, Clarity Act. Tokenization, magbe-benefit daw. Pero SWIFT, 15% capture, tingin ko makaka-dream come true sa ating lahat. Kasalanan ko din naman kasi ang liit ng kapital ko, pero gusto ko na mag-retire sa tindi ng traffic. Hindi kasi ramdam ang taas ng gas price. Traffic pa rin pag rush hour sa Commonwealth. Talaga? Pero marami nagpo-post, no, yung sa EDSA daw sobrang wala na masyadong bumabiyahe. Paano naging, kasi yung iba hindi na bumabiyahe. Hindi ko lang alam Pero ang galing traffic pa rin sa Commonwealth. Sa bagay ano kasi dyan talagang rush pag dyan ang dami rin talagang dyan, tao. Parang dyan talaga daanan pagpapasok ng trabaho Dyan lahat papunta, mga lods, no? Si Extender, nag-iba yung structure, lods, baka mag-pump. Nagkakaroon ng major liquidity sa resistance, sabi ni Extender, no?
Pete Pelizardo, always watching pa rin Boss Jeb. Ayan, shoutout sa'yo. Si Mr. Ad, shoutout sa'yo. Si Buds TV. Hindi, nahiya ako eh, mga idol. Sa totoo lang. Alam mo yan, Boss Jeb, sabi ni XRP holders. Ayan. Si ano to? Rayang Lego. Ayan, shoutout sa inyo mga lords, no? Si Dabby Jones Locker. A dream without action is just a dream, sabi dito, no? Kasi nagdi-dream tayo, no, na may action naman na ginagawa ang Ripple, mga lords, ang Ripple company para umangat ang ating XRP. 'Di ba? Talagang naglibot nga sila sa buong mundo eh para maghanap ng mga partner. Nag-build sila ng rails all over the world, mga lords, no? Si Jefferson Magno, si Ardel Navigator. Sir Jeb, nagpump ang Illuvium talaga. Check nga natin. Oh my God. Oo nga, no? Umano siya. Oh my God. Grabe to. Dali. Ipipeso ko lang. 200. Nagano siya? Nag 349. Ay ano? 49. Grabe, taas nun. Tapos biglang nag-correction. Mga idol. Grabe yun. Hindi ko napansin yung Illuvium. Mga lods, no? Son. Parang mas delikado nga yung sumisikat ang trading app. Baka matunugan ng mga buhaya sa Pinas. Pero alam ko, sa tingin ko lang marami kasing dito sa atin yung BitGet. Medyo may mga community na rito yung BitGet eh. Although meron din siguro community yung ibang crypto exchange. Pero dito parang mas friendly yung BitGet sa Pinas eh. Hindi ko lang alam Pero magko-comply naman yan sila kapag pag inano sila sa Pilipinas eh. I'm not sure, no? Kasi may mga nagsabi na mamaya mababasa natin dito, may nag-comment doon eh. Wala yan, reset na yan, sabi rito ni Javen. Si Clabis, pag-usapan na ba nila yung Clarity kaya pinatawag yung mga bangko? Pwede, mga idol, no? Si Scott Besant lang pala kailangan para pumayag yung mga yan. Oo, seryoso na si Daddy eh. Ayun yung mga pag nakailam na si Scott Besant, ibig sabihin galing na yun kay Trump, mga lods. Si IT Channel, si Disley, shoutout sa iyo. Hindi raw legal ito. Hindi pa regulated yung BitGet sa Pilipinas. Actually, halos lahat ng foreign crypto exchange hindi regulated sa Pilipinas, mga idol, no? Kaya nga gumagamit tayo ng tawag dito ng VPN sa cellphone. Meron pa namang BitGet sa Pilipinas, no? Kumbaga hindi pa siya ban sa phone. Pero dito sa browser ban na siya. Pero kung ayaw mong gumamit ng mga hindi regulated na crypto exchange, pwede ka naman gumamit ng mga local exchange, mga lodi, o yung mga regulated sa Pilipinas na crypto exchange. Kaya mo yan. Si Arnel Sapitanan, BitGet is Xerox copy of Binance in futures. O pwede. Okay lang 'yun, maganda. 'Di ba? For me maganda 'yun, mga lodi. Pyrocos, Boss Jeb, pwede bang sumali sa GC sa mga trade na hindi ko alam, idol eh. Parang hindi tama pag nagsali kasi ako eh. Mga lods eh. Actually hindi naman ako ngayon lang ulit ako tumingin-tingin sa mga GC na ganun. Mga idol, hindi naman kasi talaga tayo mas komportable ako mag-trade ng sarili ko eh. No, kumbaga na lang ako sa kanila dahil ang sipag nila mag-trade. Kumbaga maya talagang swing trader sila talaga. Ako kasi may depende sa akin eh. Minsan pag gusto kong i-hold ng matagal yung position ko, ginagawa ko. Minsan pag gusto kong mag-swing trade lang, ginagawa natin. Pero sariling diskarte ko yung ginagawa ko. Nakikinig lang ako sa kanila, tapos gumawa ako ng idea. Ganito pala. Ganito ganyan. Tapos nagdi-decide ako ng sarili ko. Sarili ko pa rin, mga lods. Kumbaga yung position nila, gagayahin ko yun. Mag-enter kayo sa ganito, sa ganyan. Hindi ako sumusunod dun eh.
Mga lods eh. Kumbaga sarili ko lang. Titignan ko lang. Tapos pag gusto ko ng position. O, tapos may makikinig ako sa kanila. May babasahin ko yung mga comment lang. Ay, pag ganito, may ganyan, ganito, ganyan. Hindi ako sumusunod sa kanila. Nakikinig lang ako. Tapos nagdi-decide ako ng sarili ko. Ganun mga lods. Pero hindi rin naman ako lagi siguro. Ngayon lang yan eh. Next, mga paglumipas ng mga ilang araw, baka hindi ko na rin sila kumbaga, silip-silipin ko na lang, di na ako sumabay, ganun. Kanina lang kasi ang kukulit eh, na ano ako na, ang titindi nila. May mga nagpapatawa pa dun, kaya nalimang ako dun eh. Si Pyrocos yun. Si John Morant, kape tayo sa tag-init mga idol. Ayan, ako nagkakape pa rin ako kahit mainit eh. Reset, tas ipasa ang Clarity Act, tas mass adoption idol para maranasan na yung super cycle. Tapos, gawa ka GC Idol, sali mo kami. Tapos yung insight sa dalawang GC mo, share mo sa amin. Pwede ba yun? Ang bibilis kaya, hindi mahirap eh. Pagka ganun, mahirap. Tsaka hindi ko rin maasikaso madalas. Alam niyo naman, medyo may ginagawa din tayong iba eh. Kumbaga sumisilip-silip lang ako. Tapos, ayun lang, hindi ako. I'm sorry mga lods, no? Yaan nyo, talagang mag-aaral ako para magaling na ako lahat. Tapos di na ako mahihiya mag-live, mag-trade. Di ba kasi tayo ganun kagaling eh. Si Red Senotech, boss, alam mo yung nangyayari napipredict yung isang cartoon sa New World Order. Magko-collapse ang market tapos crypto ang mangunguna, then yung Pi sa 2030 ang nasa top of the market. Simpson na cartoon. Yes, idol, alam natin yan mga lords, no? Pero syempre, yung iba kasi ginagawa na lang yung mga ganyang istorya. Pero hindi ko alam kung saan yung nakita mo no? Pero hindi natin alam kung legit na ginawa yun mismo ng author o yung director o writer ng The Simpson. Kasi maraming kumakalat na ganyang video sa YouTube o sa Facebook mga lodi. Pero hindi yun legit. So, tignan nyo na lang, verify nyo na lang yung mga nakikita nyo dyan. Boss, boom tarat-tarat ang XRP after 2 years. Tiwala lang. Malaki tiwala ako dyan mga lods. Pengkalag, shoutout sa iyo si Michael Moralde. Wala man anya, puro haka-haka, sabi niya. Instant Tindera, shoutout sa iyo. Gawa na lang tayo ng sariling GC Idol. YouTube GC, sabi ni Rodel Dumani ko. Alam yung dami yung nag-aano sa akin yung dati, kaya lang hindi ko talaga maasikaso yan. Mga lods, yung mga ganyan GC. Kung gusto nyo, dati kasi, pwede ngayon, hindi ko alam kung pwede pa, nahiya ako kay Boss KGX. Dati kasi, pag ginamit nyo yung aking, kunyari, di ba sa BitGet, pag ginamit nyo yung, nag-register kayo sa link ko, tsaka sa link niya, depende, kahit sino. Sa amin dalawa. Pwede kayo sumali sa GC niya. No, doon may mga magagaling doon na nagsisignal. No? Kaya lang hindi na kasi ako kaya nga doon nga hindi ko na masyado nadadalaw yung Telegram namin noon eh. Kaya nga kumbaga nawala na rin ako doon. Hindi ko alam kung kinik na ako ni Idol eh. Kaya hindi na ako nagaganon. So, hanap na lang kayo ng iba, mga lods. No, sorry. Pero mag-iingat kayo lagi mga idol Siguro gayahin nyo na lang ako. Tignan nyo tapos mag-decide kayo ng sarili nyo. Huwag kayong mag-ano dun sa iba. Basahin nyo kung talagang sobrang galing. Makikita nyo naman yun eh. Panoorin nyo muna ng mga ilang trade kung talagang sobrang galing niya. Nagsasabi siya ng ganito. Position tayo sa ganito. Tapos mag-out tayo sa ganito. Yung mga ganun, di ba? May mga binibigay na ganun. Pag nakita nyo na profitable naman, kayo nang bahala. Di ba? Pero ako hindi ko talaga hindi ko talaga maano yung GC masikaso. King Shangsheng, Joseph Berdin, si XRP holder, shoutout sa iyo. Si Books, si Sela Bila, si Seroso Joynil. Musta idol, wala kang news kagabi. Kagabi wala kasi nag-manager tayo eh. May dumayo sa bilyaran, malaki makapusta. Grabe, ang ganda ng laban. At nalasing ako kagabi. So, wala yun lang. Stephen Andre, shoutout sa iyo. Si Daily Habits Basic, shoutout. Bibo
Unahin mo na i-reset ang Pinas, Daddy Trump. Nako, sana nga mga idol. Edwin mga ba, shoutout sa'yo, si Manoy Kulokoy. Idol, morning from Canada, try mo. Alam nyo mga Lodi, hindi ako nagpo-promote kasi ng mga investment mga idol. Pasensya na ha. Hindi ako nagpo-promote yun. Actually, marami na nagko-comment yan dito, yung BG na yan. Marami na nagko-comment yan na kumikita, ganyan. Sila na lang mga Lods. Ako, mas priority ko yung crypto and trading eh. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Phil Habis. Si Albert Talberto, shoutout sa'yo, idol. At si Karin Subteniente, grabe. Ikaw yung nag-champion, idol. First time kang nakitang nag-comment ah. O, si Albert Talberto, muntik na mag-first. Okay, so shoutout sa inyo mga idol. Sana gusto niyo yung news natin ngayong gabi ha. Actually, naantok na ako eh. Pasensya na kayo kung medyo tamad yung boses ko. Nararamdaman nyo ba? No, pero sobrang excited tayo sa mangyayari sa mga susunod na araw, mga idol, at sana kayo din. Okay? So, lagi lang tayo manood ng news. Kung magti-trade kayo, dapat meron kayong risk management. Pero mas maganda kung magbodega na lang kayo ngayong mga panahon na to. Okay, so kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, you need to buy the House of Leather. It's still in the link description. Also, you can buy some colors, black and brown and red. And you need for wearing, and of course, to beat your children.